Pusa? Pusa ba yun? Addison immediately asked. Muli iyong umingaw. Pusa nga. Naman ni Ramona kaya nagmamadali siyang naglakad papunta sa pinto ng lanay dahil doon nagmumula ang tunog. Pero nakita niya ang isa sa mga tauhan ni Dusk na may dalang kulungan ng pusa. May ngumayaw ulit doon. Fiago! Bulalas niya na masilip ang alaga niya sa loob ng kulungan. Nandito na ang magnanakaw ng manok. Marami ditong nanakawin. Ani ng lalaki kaya napangiti siya. Nakalabas na rin sa ospital. Agad na kinuha ni Addison ang kulungan. Sinilip ang alaga niyang miss na niya. Hindi kita mapapakawalan. Baka kung san ka tumakbo eh. Ani ang dinikit na lang ang mukha sa may butas ng kulungan. Alam niya ugali ng mga pusang namamahay. Kapag nililipat ng bahay natatakot, kaya di mo na niya po pwedeng palabasin ang alaga niya. Utang niya kay Fiago ang buhay niya dahil sa pagiging saplada nito sa ibang tao, napakinabangan niya iyon. Magaling na pala ang magnanakaw ng pangtinola. Naman ni Hermit kaya't natawa siya ng kaunti. Maluha-luha siyang tumingin kay Dusk. Thank you po, Gov. Niya at tumango lamang naman ito. Sandali at naiwan ko palang pagkain niya sa sasakyan. Ani ng lalaking may bitbit sa pusa. Makailang sandali pa niya itong tinitigan at pinagkasya na lang ang sarili sa pagyakap sa kulungan. Mamaya niya ito lalabas kapag nasa kwarto na sila para dito makakatakas. Ang mahalaga sa kanya ngayon magkasama na sila. Kakapasok pa lang ni Dusk sa main door, naguhubad na kaagad siya ng pangitaas. Bandang 12:30 ng hating gabi. He doesn't feel great. Di talaga niya siguro magugustuhan kahit kailan ang pagpasok sa politika. It was never in his heart and it wouldn't be. Pilit lang niyang sariling makapunta sa mga events na nagre-request na maging guest siya. Ngayon naman sikat na sikat ng sobra ang kanyang kagupuhan. Natatakpan naman ang imahe ng pagiging sugarol. May fanatics na nga raw siya. Di naman siya proud. Alam naman niyang gwapo siya. Malamang. Wala naman sa kanilang pangit na magkapatid. Si Kane, kahit mukhang basura, may berdeng mga mata. Siya, Pinoy man sa unang tingin, iba talaga ang datingan. Naiinip, sinampay niya sa balikat ang damit, saka pumanhik. Naiiling na lang siya at humihikab. Bakit sa ganitong mga pagkakataon, tinatamaan siya ng antok? Sa sugalan, daig pa niyang nakadroga at straight na 3 araw nagising. Mabuti na lang natural sa kanya maging isang speaker kahit wala siya sa mood kanina. Nagawa niya na maayos ang magsalita sa harap ng karamihan. And honestly, malaki talagang event na yon. Tama ang tita Freya niya. Mga doktor ang naroon at mga ibang medical-related people. Susunod daw sila ng magpapatawag ng mga taong pupunta para sa puspusang pangangampanya niya. But then, alerto naman ang kanyang mga tauhan dahil sa bantan ng unknown threat. Nakarating siya sa tuktok ng hagdan at nakita niya si Addison sa sofa. Nangingisay na parang ipis. Larissa! Nag-aalalang sabi niya at otomatiko naman tong napatingin sa kanya at napapormal. May hawak itong libreto. Hindi niya alam kung ito ba ay nagnonobena o ano. And the hell, she looks 7. Naka-nightgown na kulay itim. Halos di makita mga paa nito sa haba ng damit, pero labas sa mga balikat. Gov? Nito sa kanya. Sa may center table, naroon ang kulungan ng alaga nitong pusa. What's happening to you? Tanong niya sa dalaga. Nilagay niya ang kamay sa bewang at tinignan ng hawak itong libreto. Parang luma na yon. May litrato ng babae at lalaki. May title. Ngayon lang siya nakakita ng ganon. Nagbabasa lang po ng pocketbook. Pahiram po sa akin ni Ate Mona. Sagot nito. Pocketbook, that's it. Nagbabasa nga ng mga ganon ang kaklase niya noon. At ngayon na lang ulit siya nakakita ng ganon. Napakatagal ng panahon. It means to say, napakatanda na niya. High school pa siya nang huling makakita ng pocketbook. Dekada na palang lumiwas sa buhay niya nang hindi niya namamalayan. What did he even do to his life? Did he live worthless? At nagtanong pa talaga siya. Sagutin niya dapat ang sarili niya kung naging makabuluhan nga ba ang naging buhay niya sa mga nakalipas na dekada. Ayaw niyang sagutin dahil alam niya ang sagot. Wala siyang kwentang tao. Wala siyang ambag sa lipunan. May mabuti pa siguro ang tumaya na lang siya sa lottery. Nakatulong pa siya sa mga pobreng humingi ng tulong sa PCSO. Bakit di ka pa natutulog? Dusk asked instead. Hindi pa po ako inaantok. Nakaidlip ako kaninang hapon. Kailan po pala ako mag-uumpisa ng trabaho? Naiinip na po ako masyado na walang ginagawa, Gov.
Medyo kumamot ito sa ulo. Stop calling me Gov. Bugnot na sagot ng binata. He doesn't feel like being a governor. Kung siya lang ayaw niya talaga eh. Napakalaking sakit ng ulo ng politika. Di nga niya maunawaan ng iba kung ba't halos ayaw nang umalis sa pwesto at kulang na lang ipako mga sarili. Baka doon siya ubanin. Baka kahit pubic hair niya magkaroon ng uban. Sir na lang po. Si Addison na rin ang nagdugtong. Tita will open the landline tomorrow. Dito natatanggap ng tawag at hindi na sa villa. She was taking care of everything. She'll transfer to you the obligation start tomorrow. Where do you prefer to work? May mini office dito. Ayoko po. Sa lanay na lang po para mas komportable ako. Okay, that's line 2. May mga alam po akong paggawa at pag-organize ng schedule. Gamit po ang G-calendar. Ginagawa ko po ito sa sarili ko. Bukas po ibibrief ko sa inyo. Anito sa kanya kaya tumango siya. You better sleep now. It's late. Ani niya na sumulyap sa malaking relo. Maya-maya na po. Tapusin ko lang po itong pocketbook. Hindi siya umimik. Pasimple niya tong pinasadahan ng tingin dahil tinoon na ulit nitong tingin sa binabasa. He turned his back now to go to his room. Pipikit na siya anumang oras. Sa mga nagdang araw, parang nakasanayan na lang niyang matulog ng maaga dahil pinipilit niyang sarili niya. At sabi ng tita Freya niya, he looked 20 years younger. Ibig ba nung sabihin, nung nagpupuyat pa siya, mukha na siyang 50? Malamang. Umiinit kasi ang ulo niya at nagkakaringkal siya kapag natatalo siya sa sugal. Mula sa mini gym na pinagawa niya nang siya ay dumating sa mansyon, napahinto si Dusk sa pagpalahid ng pawis sa dibdib. Tumingin siya sa pader kung saan nakasabit ang orasan. Kahit sang parte may orasan doon. Sinabit niyo ni Ramona lahat para daw hindi yun nalilimot sa oras kahit sang sulok ng bahay mapunta. And the house wasn't that small anyway. May punto si Ramona. Di niya akalaing gano'n ang bahay na iniwan sa kanya ng mommy niya. Di niya man lang nga nasilip yun ang ginagawa pa lang, and it was put up when he was still in elementary. Di lang siya interesado dahil bitter siya sa hiwalay ng mga magulang niya. Kung may kulang man doon, yun na nga ang mini gym na pinagpa-annex niya sa may chapel. Everything was so perfect. Mostly the interior. Napakasimple ng bahay pero napaka-elegante. Hindi nga sumagi sa isip ni Das na darating ang araw na titira siya dito. He was even planning to sell it, only that he couldn't move. Why? Dahil sa ama niya. Ganun lang ang rason, wala nang iba pa. Nakatingin siya ngayon sa isang lalaking kausap ni Addison. Napakaaga naman ang lalaking to na umakit ng ligaw. Sino ba to't pinapasok ng tauhan niya? Napaka-imposible na isa itong tagahatid ng imbitasyon. Barak pa sigurong makialmasal. He walked again, still eyeing the two. Maaga malamang na nagising si Addison dahil nakaayos na ito. Suot nito ang isa sa mga damit na bigay ni Freya, and since his aunt was fond of dresses, what would he expect? Malamang, puro bestida ang mga padala nun kay Addison. And she pretty looks awesome, kaya malamang todo bungis-ngis ang lalaking kaharap ng dalaga. Tuluyan siyang lumapit at naagaw niyang pansin ng dalawa. Sabay ang mga yon na tumingin sa kanya. Good morning po, Sir Dusk, greeted Addison, but he was eyeing the stranger. Who are you, and why are you inside my house? Tanong niya sa malumanay pero istriktong paraan. He doesn't mind sounding so arrogant. Teritoryo niya ang inaapakan ng lalaki, hindi Luneta Park. Good morning, Governor Castelverde. Bati ng lalaki na nakangisi, sabay lahat ng palad sa kanya. I'm Sergeant Kit Jericho, under Colonel Bautista. Ako po inatasan mag-asikaso ng kaso ni Miss Payagbag. He looked at Addison. Nakangiti ito sa lalaki at nakatingin. Tinanggap niya ang kamay ni Kit. Is Kit really your first name? Aniya pa. Yes sir, here's my ID. My license and the letter from Colonel Bautista. Magkausap po yata sila ni Ma'am Freya. Aren't you too early? Medyo nahiya iyon at kumamot ng panga. Kaya nga po, galing pa po kasi ako ni Gaspi eh. Wala ako papuntahan dahil hindi naman ako taga rito. Dito na lang po ako tumuloy sa halip na sa villa kasi nasa akin naman ang address. Pasensya na po kung napakaaga ko. Ikukuha po kita ng kape, Sir Kit. Alok ni Addison at biglang tumalikod pero hinawakan niya to kaagad sa braso. She looked up at him with awe. Sit down. You have a wand, right? Tulog pa ba si Ramona? She's in charge, aniya rito. Hindi niya alam kung bakit siya concerned. Naghahanda po yata ng almusal dahil umalis po na maaga si Nanay Selma para mamalengke. Sagot naman ito sa kanya.
Di niya pinansin ang paliwanag nito basta ayaw niya itong kumuha ng kape tapos. Ramona, aniya pa rin. Nakita niyang nakagat ni Addison ang labi at naupo sa sofa. Nariyan na si Leonisa, dala-dala ang mga tasa ng kape at ilang toasted bread. Nasa kusina po si Mona, senyorito. Narito po may dala ako mga kape. Kukuha ko rin po kayo. Ani ng kasambahay. I want fresh juice, he said. Opo. Naupo siya sa sofa, sa tabi ni Addison, tsaka sinuot ang t-shirt na hawak niya. Saan ka mag-uumpisa sa pag-iimbestiga? Usisa niya sa pulis. Sa kung ano pong deklarasyon ni Miss Addison. Paano ka naging tauhan ni Colonel? Aniyo pa ulit. Dati po akong intel. Nagkaroon ako ng enkwentro sa Lucena noon tungkol sa malaking drug group. Medyo napuruhan ako kaya po nilipat ako ng tiyuhin kong chief of police. Pinag-hire na lang po ako ni Colonel ng bodyguard. Active pa rin po ako sa service. Sideline na lang po ang pagiging bodyguard kapag umuwi lang sa Albay si Colonel. Paliwanag ni Kit sa kanya. He just lightly nodded. May threat ho pala kayo, Gov? Anito na ikinatingin niya kay Addison. Nasabi ko na po sa kanya. Agad namang depensa ng dalaga. Sinabi ko rin po na wala ako narinig na pangalan ng target pero yun po. I am not afraid of that threat, Kit. I don't even care about it too. Si Tita Freya lang masyado nag-aalala at dahil sa nangyari kay Larissa. Larissa? Ako po si Larissa. Larissa Addison po ang totoo kong pangalan. Okay, you didn't say it. Nakangiting sabi ng lalaki habang nakatingin sa mukha ni Addison. Tapos tumingin sa mga binti nitong nakalabas sa bestida. Posibleng konektado nga po yung threat sa inyo at sa nangyari sa kanya. Kasi tahimik pong buhay niya mula noon pa. Bahala na po ako sa pag-iimbestiga sa kasino. Pero safe naman po akong lumabas, diba? Tanong ng dalaga sa pulis. Hindi ko masabi, pero malaking tsansang balikan ka. I suggest you stay under PNP's protection program. Total, ito't iba-blotter na natin lahat kahit late na kung tutuusin. I think it's best if she stays here. I have men, and I can double the number if needed. Maagap naman niyang sagot. Di siya papatakas na isang paghihinalaan niyang assassin. Tiningnan niya itong muli. Iyon nga ba? Ano pa ba? Wala naman siyang interes sa babae. Bakit ba siya tinatanong ang sarili niyang utak? Addison smiled at Kit when she walked the man to the gate. Dahan-dahan lang ang lakad niya at kumpara ng mga nakarang araw, di hamak na mas maayos ang pakiramdam ngayon. Very minimal ang sakit ng kanyang sugat at palagay niya sa ibang araw mas bubuti pa ang kanyang pakiramdam. Bukas may check-up siya sa ospital. Kaya niya nang pumunta sa Lizazo. Magko-commute na lamang siya. Magko-commute? Yun din mismong tanong ni Kit sa kanya. Are you sure about that? Hindi advisable na mag-commute ka. Paano kung ang mga lalaki ng loob sa'yo, inaabangan ka? Napaisip siya na saglit siyang matigilan. Oo nga, nakalimutan niya ang buhay niya, hindi na katulad ng dati na hindi na normal. Para na siya ngayong kriminal na may pinagtataguan. Baliktad. Dapat kriminal ang nagtatago pero hindi. Ang mga kriminal ang malalakas ang loob na lumantad at ipagpatuloy ang gawang masama sa kapwa. Ganito na lang, Anikit. Since papunta rin ako rito para may pipirmahan sa'yo bukas, bakit di ka nalang pahatid sa akin sa ospital? Ha? Gulat na tanong niya tapos tumingin siya sa motor ng lalaki na nakaparking sa labas ng gate. Hindi ako sumasakay sa motor. Naman niya dahil ayaw niyang sumama rito. Kahit pulis ito, wala itong alam sa pagkatao nito. Baka mamaya may asawa na to o girlfriend. Ang mga pulis pa naman ngayon pinanindigan na ang kasabihan na matulis. Sa halip paguhin at pagandahin ang nasisirang mga imahe. Hindi ka sumasakay? Wala akong 4 wheels. Nasa Legazpi sa bahay ng mga magulang ang sasakyan ko. Manghiram na lang ako kahit owner. Abisuhan mo ako anong oras ang check-up mo? Tumango na lang siya pero di siya nagsabi anong oras kahit alam na niya. 11:00 ang dating ng doktor mula sa pag-round sa ibang ospital. Mamaya na lang niya sasabihin dito ang oras. Mas mabuti pa nga sigurong may kasama siya dahil tama ito. Baka nakaabang pa rin ng mga lalaki na yun na gustong pumatay sa kanya. Nalata siguro ni Kit na medyo alanganin siya. Bigla na lang tong natawa na mahina. Bakit? Takang tanong ni Addison sa pulis. Yung mukha mo kasi halatang alangan ka sa akin. Wala akong asawa, Addison. Wala rin akong girlfriend. Binata pa ako. Sus? Gano'n naman ang mga dialogue. Tapos makikita may kaangkas na babae. Nakayakap pa. Nangyari na yun noon.
May lumapit at nanghingi ng number niya. Nagtatrabaho daw sa isang lending company bilang accounting staff. Wala raw girlfriend, pero natsyempohan niya sa fast food. May kasamang kumakain, babae. Halos di pa makatingin sa kanya dahil booking na niya. Yan ay wala pang katibayan. Biro na lang yan, lalo pang nagpatawa dito. Okay, let's see. Mahirap nga naman paniwalaan ng salita lang. Pulis nga pala ako at kailangan may ebidensya akong ipapakita. Anito sa kanya. She smiled. Sige na, salamat Sergeant. Anytime na may tanong kayo, kontakin niyo na lang ako. Kahit siguro wala akong matatanong mapapakontak ako eh. Gwapo si Kit. Bata pa rin sa edad na 32 pero di niya tipo ang itsura nito. Maputi kasi at nakakapakamestizo. Halos kakuri na si Jake Ejercito na isang artista at alam niya sa sariling hindi siya tagahanga ng mga lalaki na mas maputi pa sa labanos. Kahit napakalinis tingnan, hindi lang niya feel. Dapat ang lalaki makuha niya yung hindi mas maputi sa kanya. Baka magkaanak sila ng foundation, ivory shade. May magagalit ba? Tanong pa nito sa kanya at di naman siya makasagot. Gusto niyang sabihin wala pero di siya interesado sa manliligaw. Hindi ba o may iba siyang gusto? Gusto ni Addison irapan ng sarili. Wala naman, tamad na sagot niya. Good, anito at parang lalo pang napangisi. Sige, tutuloy na ako. Mabuti na lang ako na pili ni Colonel ay padala dito. Swerte nga naman. Hindi siya umimik hanggang sa lumabas na ito ng gate at sumakay sa itim na motor. Maganda ang motor nito, yung bagong uso, pero di yung ubod ng laki. Nagsuot ng helmet tas tiningnan pa siya at bumusina bago umalis. She turned her back and touched her abdomen. Medyo kumirot kasi yon, pero laking gulat niyang nariyan na si Dusk sa harap niya, nakatayo. Agad na bitawan ang tagiliran. Tumayo siya ng tuwid. Don't even hide it, Larissa. Lakad pa. Hinatid ko lang po si Sergeant Jericho kasi nakakahiya. Ano naman ang sabi niya tungkol sa kaso mo? Bukas daw po papipirmahan siya. Naniniwala na po kayong inosente ako dahil pumayag na ako mag-report? Dito sumagot, sa halip iba ang sinabi. May check-up ka bukas. Santino called me. 11 a.m. ang schedule mo. Anong oras dito pupunta si Jericho? Napakasungit. Isasabay na raw po niya ako sa ospital at saka yung pirma. Kumurap siya habang nakatingala dito. Ihahatid ka ni Victor at ni Rudy. You are under my custody. Kung may maghahatid sa'yo, tauhan ko. She pressed her lips together and nodded. Wala rin po kayong tiwala sa pulis? Nangingiti niyang tanong. Wala akong tiwala sa'yo. Anito kaya naman kandatulis ang labi niya rito. Kung makapangbintang kayo sa akin, wagas. Ginagawa ko ng lahat para mapatunayan ang sarili ko, wala pa rin. Hirap mo naman pasahin, Gov. Napapakamot, humakbang na siya papaalis. Makalayas na nga lang sarap nito at wala namang kwentang kausap. Alam na niya, siya ay bilanggo nito. Binabantay nitong bawat kilos niya dahil akala nito assassin siya. Naku, nagsasayang lang to ng oras dahil wala itong mapapala. Sa halip na totoong assassin ang makikita nito, hindi. Dahil mauubos lang ang panahon sa pagmamanman sa kanya. I have a motorcade next week. Anito kaya napatigil siya at tumingin dito. Sumama ka at mamigay ng leaflets. You will just sit inside the car. May magagawa ba siya? Order ng boss, edi sasama talaga siya. Tsaka para may gawin siya dahil maiinip naman siya sa oras na walang magpa-schedule sa kanya na meeting kay Dusk. Sige po. Aniya pero lumagpas ang tingin niya rito dahil nakita niyang pamilyar ng mga sasakyan. Tumigil ang mga yon sa tabi ng kalsada. Si Rihanna Lustre. Sige po, Sir Dusk. Nandyan po ang girlfriend ninyo? Aniya at kaagad na tumalikod. Malaki ang naging hakbang niya papasok sa kabahayan. Kumpirmado magnobyo nga talaga ang dalawa. Kahit sino palang manalo sa mga to, baliwala lang. Mukhang alam na niya kung saan pupunta ang dalawa. Ibang klase rin pala si Rihanna Lustre. Siya mismong pupunta sa lalaki. Sa bagay kung walang panahon si Dusk, bakit nga ba naman hindi ay magkarelasyon naman ang dalawa? So much to the bones, right? Biglang salita ni Ramona sa likod niya. Nabitawan niyang kortina at hinarap ang kasambahay. Anong so much to the bones? So much to the bones is the kissing scene. Anito pa. Normal naman yun, Ate Mona. Kinarga niya na lang si Fiago sa ibabaw na center table. Natawa siya kahit papaano dahil hindi metikuloso si Dusk. Kahit gumagalagala ang pusa sa loob ng sala sa kusina, di binibigyang pansin ang binata.
Magkarelasyon naman sila kaya walang problema, aniya pa. Anong magkarelasyon? There is no relation. Señorito Mi Amor is not interested in women. He's more interested in Campbell. That's the reason why Daddy Sir threw him to the province. And that woman is not related. They just mingle around the bed. As in? Takang tanong niya. As in na as in. Don't be fooled by the actions of mouth-eating session. There's no Cupid involved. Ibig sabihin, walang pagmamahal na namamagitan sa dalawa. Malamang puro kalaswaan. Siyempre, lalaki naman si Dusk. Di naman yun tatanggi sa grasyang iniaalok. Lalo na kung si Rihanna ang grasya. Pero mabait ang trato ni Dusk sa babae. Kahapon sa nakita niya, di niya akalain na walang namamagitan sa dalawang mas malalim pa dahil maayos ang pakikitungo ng binata sa babae. Tsaka pwedeng doon din naman mauwi dahil kung parating may nangyayari, malamang magkakaroon din ng pagmamahalan. Hindi naman malabong magkaroon, Ate Mona, dahil parati sila magkasama. Tsaka mapagkakamala ng tao na talagang may sila. Grabe no, kapag mayaman ka talaga, mayaman din ang para sa'yo. Bibira yung sa mahirap na pupunta. Sinabi mo pa. Seryoso nitong sagot. Ako nga, umaasa magkaroon ng asawang afam. Ayos naman ang sahod ko at saka mabait si Daddy Sir. Kaya lang gusto kong maranasan na hindi na ako makapagtrabaho. Alam mo ba, nagkaisip ako, kinsi ako, katulong na ako. Ang nanay ko namatay na lang din sa pagkakatulong. Yung ate ko ang pilit na ginagapang nila dahil matalino daw. Pinag-aaral pa sa magandang universidad. Nagkautang-utang, masunod ang layaw. Ako, pinatigil sa pag-aaral. Magsasakripisyo daw muna ako. Tapos yung pinagsakripisyo namin, umuwi, buntis. Di pala pumapasok dahil sa apartment lang na ng laki pumupunta. Ngayon, nagtuturo naman dahil naging teacher na. Kaya lang, solo naman niya ang sahod. Napakasama na ugali ng asawa. Ayaw pabibigyan si Itang, kaya ako pa rin ang nagsasakripisyo. Nagkibit balikat to pero kitang-kita niya sa mukha ang lungkot at konting hinanakit. Kaya pala magaan ang loob niya rito dahil halos parehas ng sila ng uri ng pamumuhay. Magkaiba lang ng kwento. Gusto ko rin magkapamilya kaya lang, ewan ko ba walang swerte? Wala sa akin manligaw eh. Siguro kasi pangit ako. Ano ka ba, Ate Mona? Inakbayan ito ni Addison. Di ka naman pangit. Napakabait mo nga eh. Alam mo ba, sa kasino, ang dami kong kasama. Ang gaganda pero sa totoo lang hindi marangal. Binibentang sarili kahit may asawa na sila at anak. Basta't makasilip ng pera sa mga parokyanong tumitiba ng panalo sa sugal. You mean, they sell their tahong? How about Señorito Mi Amor? Did he buy the tahongs? Oo rin. Ew! Ngiwi nito kaya't natawa siya na sobra dahil para tong diring-dire. What kind of tahong? The used one? She nodded. Yung mag-anak at ka-live-in na parang binubugaw ng lalaki. Ew! Senyorito is so grossy. How about your tahong? Uy, di ko to pinagbibili, no? Depensa naman kaagad niya sa sarili dahil totoo naman yon. Senyorito will surely buy your tahong so many times in the history, especially your tahong is not used. Ano ba yung pinag-uusapan yung tahong dyan? Dumito na nga kayo, tulungan niyo ako rito sa mga tahong na nabili ko. Ani Selma sa kanila, nang sumilip yon sa may bukana ng kusina. Inuutusan ko si Leonisa mangusan ng dahon ng sili dahil nakamalumutan kong bumili sa palengke. Ano po bang lulutuin niyo, Nanay Selma? Usisa niya. Ay iba-iba pero si Sir Dusk mahilig sa sabaw kaya hindi po pwedeng mawalan ng sinabawang tahong. Ay, ako na pong magluluto nun. Marunong po ako. O sige, at itong si Ramona, itlog na lang, sunog pa. Natatawang sabi ni Selma. Nanay Selma naman, I am not into cookery. I'm just mattered in cleaning and ground floor. O siya, ikaw na lang maghugas at itong si Ma'am Addison na magluluto. Ayos lang ba sa iyo na magluto? Tumingin pa yun sa kanya na parang tinatansya siya. Si Nanay Selma naman, di naman po ako senyorita dito. Ayos na ayos po sa akin habang wala pa naman ng mga gustong magpabook sa senyorito natin. Naman niya kaya, tumango ang matanda at ngumiti sa kanya. Wala siyang iniisip sa ngayon kahit papaano, panatag siya. May pagkain ng mga pinsan na tiya Elis niya. Kung may isipin man siya tungkol sa buhay niya, yon ay ang trabaho sa hinaharap at ang tangka ngayon sa buhay niya. Di madaling takasan, di madaling kalimutan sa araw-araw,
Pero ano ang mangyayari kung magpapakabulok siya, magpapakamatay kakaisip na nangyari at mangyayari? Wala naman magbabago. Oo, nakakatakot pero hindi siya po pwedeng magpatalo sa takot. Ano man ang mangyari, may Diyos siyang inaasahan at sinasandalan mula pa sa kanyang pagkabata.